Kanya-kanyang pagsubok sa buhay. Kanya-kanyang sarap, sakit ng nararanasan. Kanya-kanyang biyayang dumarating sa buhay. Pero sa bandang huli, Diyos pa rin ang kakapitan at kakampi. Kalimutan na. Tama na. Nakakasawa na. Paulit-ulit na lang. Yun at yun pa rin naman. Wala naman silang pagpapahalaga. Ilan lang yan sa natatanggap ko ng mga salita patungkol sa kanila. Ang sabi ko naman, what if ikaw ang nasa kalagayan nila? What if sa'yo nangyari ang nangyayari sa kanila? What if isa ka ring mahirap na di alam kung saan kukuha ng pang-araw-araw na pagkain at mga kailangan? What if ikaw ang may kapansanan? Ano sa tingin mo ang gagawin mo? Ano sa tingin mo ang pwedeng mangyari sa iyo? May masasagot ka ba sa tanong ko? Bago tayo magsalita patungkol sa kapwa, ilagay muna natin ang sarili natin sa tao bago natin sila husgahan. Sabi nga nila, kung ayaw mo mangyari sa iyo o kung ayaw mo gawin sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Di susubukan, hindi mo malalaman. Huwag sanang mawala ng pag-asa. Kaya mo yan. Ay, ito. Pwede pumasok? Pasok po. Kuya mo. Dito po. Padating na daw po. Padating na. Hello po. Ay, nakahanda na. Yeah, welcome back po. Kararating lang po namin uli. Kasi galing kami kanina dito. Wala kami natagpo ang mga bata. Upo kayo. Kamusta buso? Upo dito. Kaya mahiya. Lumalala na yung ano mo. Wala yung pagka-cute mo. So, sa ato mo. Ayaw. Sa tingin ko lalabas na siya, hindi pa rin. Ayaw pa rin. Si kuya mo, hintayin na lang natin. Sabi ko kanina yung paglilinis na daw po. Pagplano na po yung ganito. Ano pa ako mo yun? Ay, nakamotor. Yung ba tayo na? O sige, hintayin na lang natin. Ihi muna ako. Magkakaligs na. Yo, what's up mga kabuso? Nandito tayo kay Nanay Melanie. So, anong rason bakit tayo nagpunta? Anong rason ba, Nay, bakit kami pumunta? Ano nangyari, Nay? Namatay na po ang aking asawa. Iniwanan na po kami. Kamusta kayo ngayon? Ito po, malungkot. Kailan po nawala? Ano pa po, noong 29. Ano po ng Martes. Anong message mo, Bunso? Wala na po si Papa. Anong date nung sinend mo? Wala po. Ang sinend ko lang po yung ano, yung kung kailan ibibig. Oh. Sabi ko po yung linggo. 10. 10 oras daw. Oras po. Kailangan po kami. 10 a.m. ang oras, hindi 10 ang date. Ah. So, hindi kami nakapunta. Na paano, Nay? Yung po kanyang sakit sa tiyan, yung lumala po. Sa hindi na po niya nakayanan. Sumuko na.
Kwento mo na eh. Malaki po ang naging hirap ng kanyang pangatawan dahil halos hindi po siya makakain. Lagi po masakit ang kanyang tiyan, lagi po nagsusuka. Hmm. Hanggang sa humina na ng humina po ang kanyang katawan, namayat po ng husto, butot balat na. Parang butot balat na lang siya. Po, halos hindi na siya, ayaw na pong kumain. Padalawang subo na lang po ang kinakain niya. Sa ano nga po yun. Wala naman po siyang sinasabi na siya aalis na, iwanan na kami. Wala po na maalam sa akin. Sana ano ka po, masama na ang kanyang pakaramdam. Wala na siyang malay. Tuloy-tuloy na po, hindi na pa namin nakapag-usap. Noong umaga po, ano pa siya, sasalita pa siya ng umaga, maayos naman po ang kanyang kalagayan. Nag-inom pa po siya ng gatas, kumain ng tinapay, tapos ng tanghalian, kumain pa po siya ng kanin. Tapos nung hapon po, tinatanong ko nga siya kung kakain po siya ng lugaw. Ayaw daw po. Ako lumabas lang po sa labas, tapos pagpasok ko po yun. Pinutang ko po siya, hindi na siya umimik, hindi na po siya nagsasalita. Diretso na po, hindi na po siya, nagkamalay pa naman po, pero hindi na po siya nagsalita. Umungol na lang. Wala na po siya. Napakahirap talaga napakahirap kung paano magsisimula. Sanay na kasama namin siya. Halos kami lang dalawang dito araw-araw magkasama. Napakalungkot po. Wala na. Hindi na makasama siya habang buhay. Wala po paano makakalimutan. Nasa kayo noon? Hmm? Nasaan kayo noon time na yun? Nandiyan po sa kusina. Si kuya, Nabili po. si ate mo, Noon, kasama po namin. nung mga panahon na yun. Opo. Basta pong may kailangan po siya, ako lagi po kanya tinatawag. Anong hinihingi niya, sa ako tinatawag. Hindi ang kanya mga anak. Tapos po, Oo. ikaw ano na aalala mo sa tatay mo? Ano yung namimiss mo sa tatay mo? Pag po naging humingi sa akin ng tubig. Lagi pong papakamit ng likod. Hmm. Yun lang po. Yeah, kagagaling lang po sa trabaho ni Bunso. Kailan ka ba nag-start, Bunso? Ngayon lang po. Ngayon lang? Kamusta yung first day mo? Ayos lang po. Ano bang trabaho? Sa resort po. Sa resort? Anong meron sa resort? Naglilinis po. Tagalinis ka na doon. Paano yung pag-aaral mo? Habang bakasyon ka. Bakasyon po. Tapos, after na yung bakasyon mo, pasok ka na. Tatrabaho ka pa doon. After, kung may ano ka, may pasok ka na. Pag wala lang pong pasok. Tuwing walang pasok lang. Magkano sahod? 6
2,000 din po. Ang isang araw. Isang araw? Opo. Oo, ayos. Tsaka kamusta naman pag-aaral? Ayos naman po. Kabuso? Kamusta? Okay lang po. May bagsak? Wala naman po. Parang nagdadalo isip ka. Meron wala? Pasado? Ah. Hindi naman napapabayaan. Hindi po. Hmm. Si ate ayaw lumabas. Ayaw magpakita sa tao. Kabuso, anong masasabi mo? Sa mga kalagayan nyo, naging kalagayan nyo. Nung buhay tatay mo. Tapos, anong kaibahan nung wala na tatay mo? Malungkot din. Malungkot. Kabuso, anong kaibahan ng nung nawala tatay mo sa buhay? Dati po, hindi po wala si Papa masaya pa po. Ngayon po hindi na dahil kulang na po kami. Ano ba natutunan mo sa tatay mo? Ano mo yung mga advice niya sa'yo nung nabubuhay pa siya? Wag pong pasaway at mag-aral po ng mabuti. Kabunso. Natutunan ko po sa kanya sa pagluluto po, tsaka po sa paggawa po ng mga gawain bahay po. Mm. Ay, puso. Dali. Kasi wala ako natatanong. So, may dala na kami dito. May dala po kami dito. So, may mga nagbigay po nito sa inyo. Ha? Buksan mo, bunso. Pakita natin. Condolence po pala sa inyo. Salamat. So, yung mga kabunso po natin ay nalaman na kinuha na ni Lord si tatay. Ayan po, nagtulong-tulong sila para ibigay yung mga needs nyo, ibang needs nyo. Tapos may mga nagbigay din po sila ng cash sa inyo. So, ito, ay, may babasagi. Yeah. Pag nabasag, babayaran mo, no? Ang dami. Yan dahil binagbigay po sa inyo yan ng groceries po. Ayan po. Ang nagbigay po niyan ay si Mami Emilia Iligan po. Nagbigay po siya. Yung mga OFW po natin mga kabunso. So, meron din po tayo nakolekta dito ng mga cash. Ito po. So, ang nagbigay po ng mga cash ninyo, ito ay tulong po sa inyo, abuloy po sa inyo, Nay, ha. Pasensya natin hindi nakarating
Last time kasi ang sabi, Then, 10, date ay 10. Nagkamali Yung po. pala, 10 a.m. ang ano. So, kasyalanan mo, hindi naman kasyalanan. Nagkamali po ng ano. Oo, pero still, nandito rin naman po yun, hindi nawawala. So, gusto ko lang pong magpasalamat sa mga nagbigay po ng tulong para sa inyo. Sa nangulila na pamilya ni Mami Melanie. May nagbigay po, Migs Molino Friendship, Hong Kong. So, nagbigay po sila ng 8,000. Ang Migs Molino Cutie Samurai naman po ay nagbigay po ng 3,800. Ang Migs Molino We Stand As One with Kabinoy, nagbigay po sila ng 1,500. Ang personal po ni Mami Amelia Arispe, nagbigay po siya ng 1,500. Ang Migs Molino 60, tas Team USA, nagbigay po sila ng 6,000. So, si Mami Dayan Yap, nagbigay po siya ng 1,000. Si Mami Marcelina Ferry, nagbigay po siya ng 1,000. Si Migs Molino Kabunso, Ma'am She's HK, Hong Kong, nagbigay po sila ng 7,500. Si Ma'am Shirley po Badilla Alforque, nagbigay po siya ng 4,000. Si Mami Emilia Iligan, nagbigay po siya ng cash at saka grocery at saka 2 sako ng rice. Ito po. So, umabot po siya ng 12,200. Inilas po natin yung mga grocery sa mga 8,000 po. Ano po? So, ang total po nyo na pera ay 4,650. Ay, 46,500. Ito po, Nay. Bilangin nyo po, Nay. Maraming salamat po. Bilangin nyo, Nay. Less po yung grocery, Nay. Ayan. Ito po yan, Nay, ha? Sa 12,000 na po kasama yan. Ano? Kaya po naging 46,500. Ilas na po dito. Okay na po, so. Oo. Tapos, yung hindi ako nakabisita last time sa inyo, yung allowance ninyo. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allowance yung 2 bata. Maraming salamat po. Pag may bagsak, wala nang scholar. May bagsak, wala. wala po. Oh, very good. Na-absent hindi. Na-absent po. Bakit? Minsan po. Pag nagtitinda po ng gulay. Mm. Oh, sige, excuse yun. Kala ko may date ka eh. Wala po. Nag-girlfriend ka na? Hindi pa. Kailan balak? Wala po. Wala pang balak. Ayan po, so, ano, si ate. Ayaw? Pupunta si ate. Hindi, wag na. Ayaw naman niya. Ayaw? O sige. Ano masasabi niyo na lang, Day, sa mga tulong na binigay po sa inyo, na paabot sa inyo? Maraming salamat po sa tulong na binigay niyo sa amin, sa lahat pong tumulong at nagbigay po nito. Maraming salamat po. Malaking tulong po to sa amin at sa may mga babayaran po namin. Nakakatulong po ito. Maraming salamat po sa lahat na nagbigay. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa amin. At huwag po kayong magsawang tumulong pa sa kagaya namin. Malaking tulong po ito para sa amin. Yun lang po. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin dahil po mababayaran po namin yung mga kulang pa po namin sa pambayad po sa pagpapalibing po ni Papa. Saka po sa mga iba po naming utang. Saka po sa mga grocery po, maraming salamat po. May makakain na po kami sa pang-araw-araw po namin.
Maraming salamat po. Ayan, ako naman po, sobrang nagpapasalamat din po sa lahat ng mga tulong na binigay niyo po, sa lahat po ng tulong na pinaabot niyo po mga kabuso. At ginamit po tayo bilang isang instrumento to ng Panginoon para may ibahagi po, may ibigay po, may iparating po, may hatid po natin tong tulong na to para sa kanila. Alam po natin na sobrang napakahirap ng sitwasyon ang mawalan ng padre de pamilya. Kasi experience ko rin naman po yan. Kaya minsan nagtatanong ako, ano yung kaibahan ng may tatay noon sa wala na ngayon? Ano yung natutunan nyo nung nawala ang tatay nyo, nung nabubuhay pa siya, o nung nawala na? So wala akong ibang ibig sabihin doon, kundi gusto ko lang na parang masabi sa mga manonood, sa mga kagaya nyo na hindi porke nawalan tayo ng isang parte ng pamilya, ay mawawalan na tayo ng pag-asa. O kumbaga, malulungkot na lang tayo, kumbaga parang kulang na yung buhay natin kasi wala na sila. Gamitin natin yung sitwasyon na yun na parang mas patatagin pa natin yung samahan ng pamilya ninyo. Although wala na si tatay, dapat kayo na natitira bilang isang mga anak, sana si ate, maging maayos naman kung, okay ba si ate sa tingin ninyo? Sana maging maayos siya bilang ate kasi sitwasyon ni mama ninyo ay ganyan. So sana magtulungan kayo kahit wala na si tatay ninyo. Alam niyo yung sitwasyon ni mama niyo na wag niyo na bibigyan din ng stress. Focus kayo sa pamilya ninyo. Kasi mga bata pa kayo, kailangan madami pa kayo matututunan. Matututunan niyo yan pag naka-experience kayo ng mga bagay-bagay. So wag niyo lang kakalimutan yung inyong pag-aaral. Nag-aaral pa kayo, no? So sa susunod na pag-aaral ninyo, sabihin niyo na lang din, uli para kahit pa paano makaprovide tayo ng mga needs sa school. Pinapatawa ka. Okay lang. Ang vlog naman na to ay hindi naman para magpalungkot tayo eh. So na ikaw, okay ka na? Although alam ko naman sobrang napakasakit ang mawalan. Lalo na ikaw na minamahal. Lalo na yung asawa mo. Ano kalagay mo ngayon? Sinisikap ko pong magpakatatag para sa mga bata, sa aking mga anak. Tama. Mahirap po pag pati ako'y mawawala. Oo. Huwag kang panghihinaan ng loob, hanay. Oo. Isipin mo, may 3 ka pang anak, ha? Opo. Lakasan mo yung loob mo. Kumain ka sa tama. Pero tingin ko naman nakain ka sa tama kasi tumataba ka. Opo naman. Nagagamot ka, Nay? Hindi po. Hindi. Wala na ba po sa problema? Okay, parte yan ng buhay natin. Kahit ako, problemado ako eh. Lahat ng tao may problema. Sipin mo na lang yun. Hindi lang ikaw yung may problema. Lahat tayo meron. Kahit ako. Kahit si Lord na mong problema. Alam mo kung anong pinaproblema ni Lord? Mga taong pasaway na hindi sumusunod sa Kanya. Kaya makakalimot sa Kanya. Baka mamaya niyan, hindi kayo kaawaan. Bigyan uli kayo ng trial sa buhay. Lagi po ako nag-pray araw at gabi. Sa Kanya po ako kumukuha ng lakas. Amen. God is good. All the time. All the time. Okay na tayo, Nay. Pagtyagaan nyo na po ito, pagdamutan nyo na po ito, ha? Opo, maraming Kaya bagay na sa'yo ito. Maraming Kahit pa paano, salamat po nakapag-start ka na ng trabaho. Basta magdasal lang, ha? Okay na, buso? Okay. Okay mga kabuso, once again, this is mo dito. Maraming salamat uli mga kabuso sa lahat po ng tumulong na to para sa pamilya ni Nanay Melanie. Mula noon hanggang ngayon, hindi kayo tumitigil para bigyan sila ng pag-asa sa araw-araw. Kahit sabihin natin, paulit-ulit natin silang tulungan, hindi natin masisisi dahil yun ang sitwasyon na binigay talaga sa kanila. At ang tanging magiging way lang para maibsan yung kanilang konting problema, maibsan yung kanilang mga isipin is yung mga kagaya natin na tumutulong para sa kanila. Hindi lang po sila
may mga tao din po dyan na pwede natin bigyan din ng pag-asa para masabi natin na hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon. Okay mga kabuso? Okay buso? Okay nay? Okay na buso? Okay. Basta din si Molino na nagsasabing mahirap din lang sabihin na happy lang kasi nawalan sila. Happy lang mga kabuso. Kaya naman, ingat. God bless and Bye-bye. Bye-bye, Nay. Bye-bye po. Okay kayo, Nay, ha? Laban ka lang, Nay, ha? Ikaw pa rin ang ilaw ng tahanan. Hindi naman kayo binubunga nga ni Nanay. Hindi naman. Love yun na si Nanay, ha? Oo. Naiikip mo yan, ha? Baka mamaya yan. Yung sa tamang paggastos. Sa mga bata. Yung sa tamang paggastos na, ha? Huwag mo sasagarin na halimbawa, may nahiraman ka. Huwag mo munang ibigay lahat. Okay lang po ba ito lang? Kasi yung sitwasyon nyo pa eh. Pag naka-recover na kayo, saka nyo bayaran. Sino po bang inutangan dito? Sa ano pa po, Sa tindahan? tindahan po sa Tindahan nyo? Yung po sa Purenaria. Doon. Magkautang nyo doon? Sa Purenaria po. Sa tindahan. Mga bigas-bigas ka nun? Opo. Bigay nyo na to. Balik to. Ang kailangan ko dito Eh, sa bahay. utang ko sa inyo ng bigas. Ito, bigas din bibigay ko. Naya. Sosya na kayo, hindi naman nakapi... buti binalik ka kita. Hindi, joke lang. Maraming salamat. Hindi, galing ako kanina dito, wala kayo. May trabaho pala kayo. So, may pinuntahan muna akong ibang kapitbahay natin dyan sa Kahanggan. Tapos saka ko kayo binalikan. Halos kakatapos ko lang. Kasi sobrang busy po. Pasensya na, busy lang kuya ha. Okay na yun. Gusto ko pa magtagal kaso parang ayaw mo na eh. Ayaw mo kong tingnan eh. Kailan pasok kayo uli? Diyan po. Diyan ano? June 16 po. June 16. Magsa-17 po sa May 21. Lapit yan, matatapos na yun. Ngayong May 21. 70 na siya. Kailan yung tapos mo sa pag-aaral mo? Sino nagpapatawa sa iyo? May tropa ka dyan. Sa ano po? Sa 2026 pa. 2026 po sa... Isang taon na lang, halos isang taon na lang. Nag-graduate na po siya ng grade 12. February na tayo. Tapos yun, tuloy-tuloy ka na nun. Ipon muna, tapos mag-aaral ka uli. Mag-aaral ka uli. Balak. Kamahaba-haba pa. Si ate mo, graduate na. Graduate na. Nag-a-apply. Mag-a-apply po ng trabaho. Paano mag-a-apply mahiyain? Nakapag-apply na ata po. Nakapag-apply Pag may na? kasama pong mga Hindi pa kaibigan niya, ano natawag mga kaklase niya, Oo. nakakaharap mo sa tao. Paano yun, di ba mag-i-email yun? Na-check naman ni ate niya. Siya nag-apply. sa Laiyot daw po. Diyan po sa resort. Ala, iyo din sa resort. Sige. Hindi pa naman po natatawagan sa mag-a-apply ulit sa balak sa Lipa. Maligpitin na to. Pushit! What is your name? Pakita mo. Yeah. Kinikilig eh. What is your name? My name Tabin. is Puset.
Okay na Nay ha. Thank you po. Maraming salamat po. Gusto, pasensya na binuhos ha. Kasi pinakita lang natin sa mga nagbigay sa inyo.